tao, magpapakapagod, pero ang dulo pala kamatayan. Kasi nalimutan niyang may Diyos. Nalimutan niyang magbigay ng oras panahon sa Diyos. Nalimutan niyang maging tapat sa Diyos at sa kapwa. Kaya nga, nagiging useless, nababaliwala ang lahat ng pinagpaguran ng tao kung ang buhay mo ay hantong sa impyerno o sa kapahamakan. Kasi, sabi nga, ang tunay na kahulugan ng buhay, ang ating hantungan ay dapat sa langit. At para tayo makarating sa langit, hindi paramihan ng ipon o ng yaman o bilyones, kundi paramihan ng kabutihan. Paramihan ng pag-ibig. Ibig sabihin mga kapatid, kung mayroon kang tunay na pag-ibig, tapat na pag-ibig sa Diyos, magagawa mo ang pinakamahalaga, ang kabutihan. Na kahit nasasaktan ka, kahit nahihirapan ka, hindi ka gagawa ng masama at ng mali. Magpapatuloy ka sa hangganan ng buhay na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng habag, punong-puno ng pagpapatawad, punong-puno ng malasakit at pagtulong pagkakawang gawa. Amen. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to the Holy Spirit. Mabiyayang mapagpalang araw sa inyo lahat. Samahan niyo po ako. Sa araw na ito, tayo po'y magnilay ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Simulan po natin, tayo po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mabiyaya, mapagpalang araw sa inyo lahat. Sa lahat po nanood, nakikinig, mabiyaya, mapagpalang araw po. Nawa, sa araw po na ito, patuloy niyo po akong subaybayan ang ating programa dito sa Emmanuel TV Network, ETBN Philippines. Ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Sa araw na ito, napakaganda po ng ating paninilayan sa araw po na ito. Dito kung saan, sabi nga, do you know where are you going to? Alam ba natin kung saan tayo patungo? Marami sa atin naliligaw, minsan nalilito, o hindi natin alam kung saan ba talaga tayo pupunta. Marami hindi alam kung anong gusto. Kaya nga, sa araw na ito, samahan niyo po ako upang malaman natin kung saan talaga tayo tutungo at kung anong dapat nating gawin upang malaman natin ang daan ng buhay, ng kaligayahan at tunay na buhay. Kaya nga, dito sa ating lahat, basahin po natin na kung saan sabi ng Diyos, magpatuloy tungo sa hangganan. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala
sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pinalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nilimot ko nakaraan, sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So mga kapatid, maliwanag na sinasabi sa atin ng ating Panginoong Diyos na kung saan hindi sa nakamtan na natin ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Kung saan sinisikap natin makamtan gantimpala sapagkat itong dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. Ano ba yung hinahangad nating gantimpala? Ano ba yung ating nakamtan na at hindi pa natin nakakamtan? Ano ba yung nagbibigay sa atin ng kaganapan o ganap sa ating buhay? Marami akala ng tao, ang daan niya ay matuwid, ngunit ang dulo pala ay kamatayan. Amen? Paano mo nasabi? Sinabi mismo ng Diyos, akala ng tao ang kanyang daan ay matuwid, ngunit ang dulo ay kamatayan. Ito yung nais kong bigyan diin, na nais kong pagnilayan natin. Akala ng tao, siya ay tutungo sa daan ng buhay, sa daan ng kaligtasan. Ngunit hindi pala. Dahil hindi siya dumaan sa daan ng katotohanan at yun ang daan ng Panginoong Hesukristo. Akala ng tao, kapag siya ay marami ng naipon o akala niya siya ay mataas ng kanyang posisyon, kapangyarihan, ganap na siya. Pero sabi nga ng Diyos, akala ng tao tama, pero ang daan ay kamatayan. Kasi bakit? Dahil sinabi nga ng Diyos sa atin, na sinasabi sa atin ng Diyos, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So, ibig sabihin, ang Panginoong Hesukristo, ang daan ng katotohanan, ang daan ng buhay, ang daan ng kaligtasan. So, ibig sabihin, mga kapatid, kapag pala ang tao, hindi niya nasunod ang Diyos sa kanyang buhay, ang bunga, kabiguan. Kaya nga sinasabi sa atin ng Diyos sa ating lahat, ang sabi niya sa atin, mga kapatid, sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon, at ngayon, luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahinatnan nila sapagkat ang dinudiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. At wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula roon, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko ng lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, na marami, sabi nga ng Diyos, madalas kung sinasabi sa inyo at ngayon luhaang inuulit ko. Ano po yun? Noon at ngayon luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. At anong sabi ng Diyos? Kapahamakan ng kanilang kahinatnan. Kasi bakit? Dahil dinudiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan.
ikinarangal nila ang mga bagay na dapat nilang ikahiya. So mga kapatid, ano ba yung ikinarangal ng tao na kung saan ito pala'y dapat nilang ikahiya? Kinarangal nila, ayan, bilyonaryo na ako, trilyonaryo na ako. Paano kung bilyonaryo ka nga, milyonaryo ka nga? Paano kung nagkurap ka naman? Nagnakaw ka naman? Paano kung nandaya ka naman? O nanlamang ka? Ito'y dapat mong ikahiya. Kasi bakit? Dahil sa iyong panlalamang sa iyong kapwa, dahil sa iyong pandaraya, dahil sa iyong pagmamalabis, o pagnanakaw, pagkukurap, maraming buhay ang iyong pinahirapan. Maraming buhay ang iyong pinatay. At dapat mo itong ikahiya. Dahil sabi nga ng Diyos, sabi ng Diyos sa ating lahat, ngunit ang makasalanan ng masama ay walang kaligtasan. Amen? Kaya nga, ibig sabihin, para saan? At what is the use kung ikaw man ay milyonaryo, bilyonaryo, pero kung kaaway ka naman ng krus ni Kristo? Diba, sinasabi ng Diyos, madalas kong sinasabi sa inyo noon at ngayon, luha ang inuulit ko, marami namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kasi, ano ba ang krus ng Panginoong Jesucristo? Ito ay simbolo ng pagtitiis, pagsasakripisyo ng Panginoong Hesus at pag-aali ng buhay para sa mga tao, para sa kaligtasan ng tao. At kung ikaw ay dahil sa kasinungalingan, dahil sa kayabangan, kataasan, ang tao nakalimutan niya na ang tao pala ay dapat maging mabuti. At higit sa lahat, dapat ang tao magtiis, magsakripisyo upang magawa natin ang mabuti, ang tama, at kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, halimbawa, alam mo ng mali. May nagsabi, di ba, stupid. Sinasabi niya, stupid or what? Maraming tao papalakpak pa. May nagsabi rin, kung ako ay Diyos, bakit ako magpapapako sa krus? Marami pang papalakpak, kakampi sa nagmumurat, sa nagsisinungaling. Yun ay kaaway ng Panginoong Jesucristo. Madalas kong sinasabi sa inyo, at ngayon luha ang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ibig sabihin, kapag ikaw ay hindi mo ginalang ang Diyos at kumampi ka sa nagmumura o sa gumagawa ng mali at masama, ito ay simbolo na ang kinakampihan mo ay ang masama at ang dyablo. Kasi kung tayo ay manindigan para sa Diyos, sa katotohanan, sa katarungan, anuman mangyari, ipaglalaban mo ang mabuti at ang katotohanan at ang katarungan. Kaya nga sabi sa ating lahat, ikinarangal nila ang mga bagay na dapat sa nila ikahiya. At wala sila iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Amen? Marami ngayon nakikita natin, hindi naman kaila sa lahat. Marami na akala nila okay lang, kinarangal nila, ay sasabihin nila, proud ako kasi kinasal ako. Pero tanungin mo saan siya kinasal? Sa parehong babae o parehong lalaki. Na ibig sabi ng Diyos, ikinarangal pero dapat ikaya. Kasi bakit? Ikahiya dahil hindi naman yun tama. Maling-mali yun para sa Diyos. Dahil sinabi nga ng Diyos, ang nakipagsiping sa kapwa lalaki, kapwa babae, karumalduma. So dapat ikaya, hindi dapat ikarangal. Sapagkat ang ginagawa nila ay nakakahiya at hindi sila makatakas sa parusa ng Diyos. At ilan lang mga halimbawa ito. Na minsan, di ba, makuha lang gusto kahit manira o mangagaw ng upuan o ng posisyon o magnakaw ng upuan ng posisyon kahit mali gagawin. At kinarangal nila, ay mataas na aking posisyon pero hindi niya alam, dapat mong ikaya lalo na kung ito ay ninakaw mo lang, inagaw mo lang at
dahil sa nais mo ang mataas na posisyon, kahit may nakaupo, maninira ka, magsisinungaling, which is labag, which is maling-mali, at dapat ikahiya. Ibig sabihin sa ating lahat, na sinasabi nga ng Diyos sa atin, sabi nga, ilan lang mga halimbawa ito, kasi nakakalimutan ng tao, do you know where are you going to? Alam mo ba kung saan tayo patutungo? Kasi sinasabi sa atin ng Diyos sa ating lahat, sa Philippians chapter 3, 14-16, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. So, ibig sabihin, sa lahat ng tao na dapat tayo nagpapatuloy sa buhay na ito, nagpapatuloy tayo sa hangganan. Bakit? Para kamtan ang gantimpala ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ang buhay natin ay hahantong sa langit. Kasi lahat tayo, sabi nga ng Diyos sa atin, tayo po ay mga mamamayan ng langit. Amen? Ibig sabihin, lahat tayo dito turista lang, naglalakbay sa mundong ito. Ibig sabihin, meron tayong tahanan, tunay na tahanan, meron tayong permanenteng tahanan, at yun ang langit. Kaya nga ang tanong, saan ba tayo? Ano ba? Tayo ba'y nagpapatuloy ang buhay natin para humantong sa langit? Ano bang ginagawa natin para ang buhay natin hahantong sa langit? Kasi sabi nga sa atin, ako ay iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa palisahan, natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya, kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nanabik sa muli niyang pagparito. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So, ibig sabihin, darating ang oras na lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. At nawa lahat tayo ay tatanggap ng korona ng tagumpay. Paano kung nabigo ka sa takbuhan ng mundong ito? Ano yung takbuhan ng mundo? Hindi yung takbuhan na para ang buhay mo ay hantong sa para kayo maman, di ba? Maraming tao. Sabi nga, babasahin ko lang po. Sabi sa atin, minsan nakala ng tao, nagpapatuloy siya sa buhay nito, parang buhay niya hantong sa kayamanan, upang siya maging mayaman, maging sikat, maging tanyag. Hindi naman masama. Pero nakakalimutan natin, lahat ng ito maglalaho. Lahat ito iiwanan natin. At ang tanging magbibigay sa atin ng kaganapan ng buhay upang malaman natin kung saan talaga tayo tutungo, walang iba kundi ang ating pag-ibig, pananalig sa Diyos. Siguro marami, bakit ganon? Ang kanyang topic laging pag-ibig, pananalig sa Diyos. Kasi marami nakakalimot sa Diyos. Marami nalilimutan ng Diyos. Marami nalilimutan ang kahalagahan na maging mabuting tao. Tibahin ng maging mabuti kahit maging mahirap. Minsan nawawala sa kanila yung dangal ang dignidad. Kasi tandaan natin, sabi nga, baliwala. Ito po, baliwala ang lahat ng kayamanan sa lupa kung ang tao ay mapapahamak at mawalan ang buhay sa langit. Dahil hindi siya nanalig sa Diyos, dahil hindi siya nakinig sa Diyos at hindi sumunod sa Diyos. Dahil sa kahangalan, sa katigasan ng ulo, at dahil sa kasakiman sa lupa o sa kayamanan sa mundo. Kaya nga sabi ng Diyos sa atin,
Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Amen? So ito yung kasagutan. Alam mo ba kung saan ka tutungo? Do you know where you're going to? Ibig sabihin, ang tao, magpapakapagod, pero ang dulo pala kamatayan. Kasi nalimutan niyang may Diyos. Nalimutan niyang magbigay ng oras panahon sa Diyos. Nalimutan niyang maging tapat sa Diyos at sa kapwa. Kaya nga, nagiging useless, nababaliwala ang lahat ng pinagpaguran ng tao kung ang buhay mo ay hantong sa impyerno o sa kapahamakan. Kasi, sabi nga, ang tunay na kahulugan ng buhay, ang ating hantungan ay dapat sa langit. At para tayo makarating sa langit, hindi paramihan ng ipon o ng yaman o bilyones, kundi paramihan ng kabutihan. Paramihan ng pag-ibig. Ibig sabihin mga kapatid, kung mayroon kang tunay na pag-ibig, tapat na pag-ibig sa Diyos, magagawa mo ang pinakamahalaga, ang kabutihan. Na kahit nasasaktan ka, kahit nahihirapan ka, hindi ka gagawa ng masama at ng mali. Magpapatuloy ka sa hangganan ng buhay na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng habag, punong-puno ng pagpapatawad, punong-puno ng malasakit at pagtulong pagkakawang gawa. Dahil nanindigan ka sa Diyos. Dahil ang kailangan mo ay ang Panginoong Jesucristo upang ang buhay mo ay hantong sa langit. Hindi mo kailangan ng mga yaman sa mundo dahil ang dulo nito kamatayan. Kaya sa ating buhay, kaya nga dapat tayo magpatuloy sa buhay hindi para yumaman sa lupa, hindi para maging sikat at maging tanyag sa mundo. Hindi para makuha ang posisyon o kundi para sambahin, purihin at paglingkuran ng Diyos na may-ari ng ating buhay. At tularan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo na nagtiis ng hirap, bagamat mayaman, ngunit nagpakadukha para mamigay, tumulong at pagalingin ang mga may sakit, palayain mga nakagapos sa kasalanan, palayain mga nakagapos sa masamang espiritu. Kaya nga ipangaral natin ang mabuting balita ng Diyos at lahat na nakinig at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat sila gumaling at nakalaya sa kasalanan. Kaya nga sa ating lahat, nawa makita natin ang liwanag ng buhay, ang daan ng buhay. Minsan natatangay tayo ng masamang takbo ng mundo. Nakadalasan ang mga mata natin nabubulag, nadidimlan, kasi nasisilaw ang tao sa kinang ng mundo. Pero ang dulo pala ay kapahamakan, kamatayan. Isang paalala sa ating lahat na mas mahalaga manatili tayong mabuti at tapat sa Diyos. Mas mahalaga pala ang mayroong dignidad, dangal, pagkatao, at para mabuo sa iyong dangal, dignidad, pagkatao, magkaroon ka ng malaking takot, pag-ibig, pananalig sa Diyos. At dito magsisimula ang katapatan mo sa Diyos at ang pag-ibig sa Diyos. At dahil dito susundin mo ang puong may kapal, na kahit mahirap, bagamat masakit, tanggapin ang katotohanan, pero ito ang magpapalaya sa atin sa gapos ng kasalanan. Amen? Totoo naman. Kaya nga ang tao, nagpapakapagod para hindi magutom, pero nakalimutan nila na higit sa lahat, dapat din tayong maglaan ng oras panahon sa Diyos. Ibigay mo ang para sa Diyos
ang araw ng linggo, ang araw ng pamamahinga. Hindi lang isang araw, ay hindi lang pagsisimba. Kasi ilang araw sa tao, 6, ilang araw kay Lord. Isa. At sa atin bilang Katoliko, yun ay araw ng linggo, araw ng pamamahinga. At yan ay bibigay natin para sa Diyos. Makikita natin ang daan ng katotohanan, ang daan ng kaligtasan at buhay. At yun ang daan ng Panginoon Jesucristo, daan ng pag-ibig, pagpapatawad, pagtulong, pagkakawang gawa, habag, malasakit. At dahil dito, di bali na magtiis ka ng hirap, huwag ka lang mandaya, huwag ka lang magkurap, huwag ka lang mangamkam, o manira, o magsinungaling, o mangagaw ng posisyon. Dahil ang mahalaga, ang buhay natin ay hantong sa langit. Ito talagang ating dapat na hantungan. At para tayo mantong sa langit, magpakatatag tayo sa ating pag-ibig, pananalig, pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Upang nasa ganon, magawa natin ang tama, ang mabuti, at may paglaban natin ang Diyos, ang katotohanan, at ang katarungan. Kaya sa ating lahat, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Amen? Maraming salamat and God bless us all. Awitin natin ang Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and thy power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come through the weary of storm. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa. Dinadalangin ko sa iyo lahat na nood, nakikinig. Ibuhos mo yung banal na Espiritu Santo na magbibigay sa amin ng katatagan, ng gabay, patnubay sa aming buhay upang malaman namin ang daan ng katotohanan, ang daan ng kaligtasan at buhay. At yun ay magkaroon kami ng malaking pag-ibig, takot, at galang sa Diyos. At sa mga oras na ito, ipagkaloob mong kagalingan sa bawat isa, kalakasan, mahabang buhay, pagpapala. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. You're watching ETVN Philippines.